morning. Morning. Hello. Hi. Hello. Okay. So, this morning ay umaga, right? Ano ngayon? Saturday? Correct. Saturday ngayon? Saturday na. Tama. Okay. So, nung ako po'y na-initiate sa fraternity. Sino dito member ng fraternity? Wala. Ipasok pas. Gagawa tayong fraternity dito. Ang pangalan po, Alpha Kappa Pugi. Gusto niyo yan? Alpha Kappa Pugi. Ayaw niyo na gano'n? Ano na lang? Alpha Dakma Nukma. Mas maganda yun, di ba? So, anyway, nabanggit ko sa inyo nung ako po'y na 1979. Nasa PIP po ako. Sinong taga-PIP dito? Wala. Si Brother Rolly. PUP ito. Kalma mater niya si Ate Pe. Dapat may fraternity kayo ni Ate Pe. So, nung huli na yung yung initiation eh. Tapos na yung paddle, tapos alam mo sabi sa akin, pwede ka pang umayaw. Sa kabila ng lahat ng paddle na yan, pinapayaw ako. Pwede ka nang umayaw. Sino dito gustong umayaw? Sabi, wala nang nagsabing, ayoko na. Nasaktan ka na lahat-lahat. Sasabihin, pwede ka nang umayaw. The same thing, dito po sa ating gagawin, pinapaliwanag ko na sa inyo from the very beginning, ano yun? The essential of Christian life, spiritual discipline. Lately, nagkaroon tayo ng Holy Spirit series. Yun. Nadaanan na po natin ng baptism. Pwede kayo umayaw. This time, sabihin niyo sa akin, pwede kayong ayaw ba kayo o tuloy kayo? Sino gusto nitong umayaw? Hindi, nagtasan kamay. Kasi nga po, ang ating ginagawa po ay hindi po siya basta-basta. It's not a joke to be a Christian. A Christian is supernatural. Supernatural ang Kristiyano. Yung buhay natin noon, binago. Kaya supernatural eh. Imposible ang Kristiyano po eh. Bakit? Imposible. Bakit kayo binago? Ako imposible. Bakit ako nabago eh? Supernatural ang Kristiyano po eh. It is not hard. It is supernatural to be a Christian. Kanya nga po, pwede kayo umayaw. Tanong ko ulit, sino dito aayaw sa kanyang buhay Kristiyano? Kasi nga po ako, noong nabautismuhan ako before, may mga ups and downs sa buhay Christians. Pero kailangan talaga, nagpapatuloy tayo. At ibabahagi ko ulit, ito review na lamang ito, right? Sino ba dito hindi nakadalo ng Hala, meron pala si Redel, the group leader. Na-share mo na po ba yun? Ito, pagkakataon na ito. At mamaya pagkatapos ko dito, sasabihin ko naman sa'yo, magpapatuloy ka ba o gusto mo nang umayaw? Kasi nga po, baptism ay hindi po prank. Marami dito na bautismuhan, sa pagkakaalam ko, niyaya lamang, tayo swimming tayo, pagdating doon, nilublog. Merong kanina, at tuloy kagabi, nababasa ko na sa FB po natin. At kanina sabi ni Ate Pe, kilala mo ba si Koong? Koong ba? Kaong. Kaong. O Kaong. Kaong. Diba? Pagkain yan eh. Sabi niya, nagpintuhan sila ni Ate Pe kasi wala akong cellphone na dala dito. Pati yung cellphone na ron, naiwanan. Pintuhan sila, sabi, hindi ba ni Ate Pe na magkaroon dito ng baptism ngayon? Sabi niya, pwede pa ba ako magpabautismo ulit? Sabi ni Ate Pe, naunawaan mo pa. Nung binautismuhan ka, naunawaan mo ba? Bakit ka binautismo? Hindi niya alam.
Di po ba? Kaya nga po dito, paulit-ulit ko po, dahil hindi po ito prank. Guys, totohanan po tayo rito. I am not paid. The volunteers are not paid. Why? Because totohanan po itong ginagawa natin dito. At ipapaliwanag ko ulit ha. Baka nakalimutan ninyo yung ating discussion mga ilang buwan na yon. Mga 1 month yata. So, kasi sa serye po nating Holy Spirit, nakadalawang series na tayo. Kung i-address natin, before ng Holy Spirit, meron tayong pinag-usapan na witnessing, meron tayong worship and baptism. Balikan natin, i-review po natin ang baptism, pero hindi na po natin ito i-detail. Ano na lang, medyo pahapyaw na lamang. Siguro makakatch up naman ito ni Mr. Hindi pa si Javier. Wala si Javier, ano? Pasok po. May pasok. Okay, sige. So, ano po ba talaga itong baptism? Wala lang tayong monitor eh. Merong stand pero walang monitor. Okay. Ayon nga po sa excuse me po. Ayon nga po sa Juan 14:15. Ito po yun ha. Basahin ko na lang para sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay. Tanong. Ano? Mahal niyo po ba si Kristo? Inibig niyo po ba si Kristo? Ang tanong is, tinutupad niyo po ba ang sinabi ni Kristo? Dito tayo magsimula ha. Mahal natin si Kristo. Inibig natin si Kristo. Ang tanong, tutuparin po ba natin ang sinabi ni Kristo? Dahil nga po sinasabi ni Juan dito 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. The last utos po na tinatawag natin the Great Commission ay yung Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. Ano po yun? Kunti na lang. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Obey. Tutuparin. And teaching them to obey what I have commanded you, and behold, I am with you till the very end of the earth. Yun po ang crucial eh. Teaching them to obey. At nakakalungkot po, maraming Kristiyano ngayon na hindi nag-o-obey and they say, I am a Christian. Sweetheart, saan si sweetheart? Atikim, pengen tubig, atikim. So, napapansin natin, maraming Kristiyano ngayon, they call themselves Christians, and yet, hindi man lang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ka-eskwela, ka-pamilya, kapuso, kapatid, hindi niya binabahagi eh. Eh, nakakalungkot eh. Naririnig ako ng isang church. They have training, forever training, leadership training. Walang may masama ba doon? Magti-training ka ng leaders? No, no. Ang tanong, do you produce leader? Training ng training. Isang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, forever nagtitraining lang leadership. Pinag-uusapan ngayon ng mga pastors about leadership. Ang tanong, oy pastor, did you produce leader? Isa lang, leader. Pastor, walang na-produce na leader? Eh anong kasaysayan ng Kristyanismo? Jesus produced leader. By what? By example. By example. Jesus produced leader by His example. Kanya nga po, kung kami ni Ate Fe is bad example, ay uwi na tayo. Uwian na lang tayo. Kanya nga po, ang mga kapatid, ayon na po, ituloy natin sinabi rin ni Lucas, hindi maaring mga alagad ko. Tignan nyo. Thank you, Kuya. Saan ito? Saan dyan lang?
Oro 4, tapos yung, ang paningin ko, nabato banda roon. Ngiti din yung isa. Love you, ate. Tingnan nyo, ayon po sa Lucas 14:28 hanggang 29, it says, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sino nagsalita? Si Kristo. Ibig sabihin, iwanan mo yung iyong ama, iwanan mo yung ina, ang iyong kapatid. No. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, iwaglit mo lahat. Sumunod ka sa akin. Pati sarili. Pati sarili. Ako po, winaglit ko na lahat. Pati ang aking sarili. Hindi na po ito yung bong. Hindi na po itong dating bong. Nga nga, ituloy ko, ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Ang ibig sabihin lamang dito, your life before you accept Jesus as your Lord and Savior, kung ikaw po ba ay manginginom, ikaw po ba ay nagyuyusi, ikaw po ba ay nagbababae, ikaw po ba ay nanlalaki, wala na yun. Wala na yun. Mahirap po sumunod kay Kristo kung mayroon kang bagahe. Hindi ka talaga makakasunod kay Kristo kung may bagahe kang bitbit. Kanya nga po, anong sinasabi dito? Ang hindi magpasan ng sarili niyang cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Guys, check yourself. Tanong, nais niyo po ba tumuloy? Nais niyo po ba magpabautismo? Pwede pang umatras. Meron pa tayong time. Pwede pang kayong umatras. Pwede na rin umuwi. May bigay si Ate Pina na baon. Take home. Di ba ang saya? Yung mga pananalita natin noon ay ganun pa rin hanggang ngayon. Yung mga kilos natin noon ay ganun pa rin. Pwede pang umatras. Pero mahalin pa rin namin kayo. Kahit kayo umatras. Tuloy ko. 28. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may patapos ang kanyang ipapatayo? Kaya din naman, hindi maaaring maging alagad ko. Inulit. Ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay. Tatalikuran. Ibig sabihin, ayoko na sa'yo. Ito ba? Hindi yung sumunod tayo kay Kristo, pero at the other side, ibang buhay natin. Ibang buhay natin. Dito po, wala pong joke dito. Walang prank dito. Maari sa ibang mga samahan katulad dito, baka maaaring meron. Pero dito po, wala. Mananagot kayo sa Diyos. Hindi ako. Dahil ang tungkulin ko ay ituro po si Kristo sa bawat isang naririto. Yun po ang tungkulin ko. Pero ang pananagot, hindi po ako mananagot. Ngunit, kung hindi ko itinuro sa inyo, mananagot ako. Pero every Sunday po, nagtuturo po ako. Kaya nga po, nakakalungkot po sa mga nagsasabing I am a Christian and yet ang kanyang buhay ay ganoon pa rin. Lucas 3:21 hanggang 22, sinasabi po, nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kong kitang kinalulugdan. Ginagawa ni Kristo ang kanyang sarili. Hindi naman siya dapat ang bautismuhan eh. Anong sabi niya kay Juan? Parinig ka, bautismuhan mo ako. Ibig sabihin, ginagawa niyang halimbawa ang kanyang sarili doon po sa mga nasa paligid.
Tuloy natin. Kaya, ayon sa mga gawa, kaya't ang mga naniniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad na may 3,000 katao ng araw na iyon. Tingnan niya, ulitin ko. Kaya't ang mga naniwala kay Kristo, i-paraphrase ko, kaya't ang mga naniwala sa ipinapangaral ni Kristo ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw. 3,000 at that day? Guys, if totoo po yung inyong pagtanggap kay Kristo, nasa listahan po namin 31 po kayo. At nagdi-disciple po tayo. Yung ating worship hall na ang capacity ay 130, sobra pa yun eh. Ay kulang pa yun eh. Kulang pa yun. Kung ang bawat isa ay magdala ng isa, 31 times 2, ilan? 62. Alam mo yung tinatanong nanonood po ako ng hearing ng DPWH, ng flood control project. Tinatanong yung director ng DPWH. Mali ang sagot. Alam mo siguro niya yan. 31 times to ilan? 77. Tama ba? Sir, Rolling, help. 31 times 2. Akala ko, 77 eh. Buti na lang, meron tayong teacher dito matalino eh. Alam niyo po, napakagaling ng Diyos. Binibigyan tayo ng teacher, binibigyan tayo ng pastor, binibigyan tayo ng mga singers, binibigyan tayo, lahat ng talento andito na yata. Pero ang hinahanap pa yung mahusay umakyat ng ng bahay. Umakyat bahay. Tuloy natin. Third. Ngunit nang sumampalataya sila ng ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol kay Jesucristo. Tingnan nga, sino itong binabautismuhan ni Felipe sa disyerto? Sino ito? Sino po? Si Enoch. Ito, ganito. Anong ibig sabihin ng Enoch? Ano siya? Finance officer. Naroon sila sa Kalesa. Alam niyo yung Kalesa? Alam niyo yung Kalesa? Alam niyo yung Kalesa? Karwahe. Nakasakay silang karwahe. Siguro mag-u-audit sila sa ibang lugar. Maan sila ng disyerto. Sabi ng Diyos kay Felipe, "Hoy Felipe, bahaginan mo ng ng salita ng Panginoon si finance officer." Hinabol ngayon ni Felipe. Girig. Inabutan, umangka sa karwahe. Sinabihan niya yun, binabahagi yung gospel. Anong sabi ng Enoch, ng finance officer? Paano ko naman malalaman? Walang nagsasabi sa akin. Ngayon dahil sinabi mo sa akin, merong tubig. Biro mo, nilagay sa desierto po, wala pong tubig doon. Biro mo, napadaan, nakita nila may tubig sa desierto. Sabi ni Enoch, tigil, bautismuhan mo na ako ngayon din. Guys, I've been in the Middle East for the past 19 years. Hindi ako nakakita ng tubig na nasa desierto. Pero at that time, gumawa ng paraan ng Diyos upang magbautismuhan itong si Enoch, itong finance officer. Ano ba ang saya? If God touch your heart, magpabautismo talaga kayo. Pero kung hindi, pwede kayo umatras. Ganito lang naman, atras papuntang tuning ko. Napabautismo din, Sir Ronnie. Tingnan mo balikan ko. Ngunit nang sumampalataya sila ng ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Simula sa kasulatan, ito ay sinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Tingnan mo, balikan ko si Enoch, finance officer, nagpabautismo siya. Pura mismo, dito maraming mga Kristiyano hindi man lang nagpabautismo. Why? Ayaw nilang isulong yung salita ng Panginoon.
Taas ang kamay, ha? Hindi ako mamimilit. Hindi ko sinabing taas ang kamay. Nais nyo bang isulong ang salita ng Panginoon Diyos dito sa ating kapaligiran? Wala. Walang magpabautismo. Wala nang taas ang kamay. Kain na lang tayo. Happy birthday, Ate Den. Kasi maraming handi si Ate Den. Kain na lang tayo. Wala nang bautismuhan ang mangyayari. Sino dito nais magpabautismo? Taas ang Wala kamay. talaga. Baba. Sino dito ayaw magtaas ng kamay? Hindi, joke lang. So, ang pagbabautismo